Oh, hi, Noah Diaz. Uy, hello, Mirage. Kamusta? Eto, poging-pogi pa rin. Ikaw, kamusta pala yung mga parts na binigay ko sa'yo? Ah, eto, ang ganda nga eh. Grabe, talagang na-enhance yung mga skills ko. Wow, nice. Okay talaga yung mga parts na binigay ko sa'yo. Hirap na hirap nga akong utangin yan eh. Ba? Inutang mo to? Oo, hindi naman kasi ako ganun ka-rich. Pero dahil ikaw na yung gumagamit, ikaw na magbayad lahat niyan ha. Sige, ciao. Uy, teka lang, Mirage, teka lang. Hoy, kutulo pa. Uy, Scourge, anong ginagawa mo dito? Balita ko, ikaw na raw ang sisingilin ko dyan sa mga parts na yan. Patay. And here's the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park AMK Pro Series Transformers Rise of the Beasts Mirage. And before we start, special shout out muna sa YOLO Park for sending us this awesome Mirage for us to review here on our channel. Once again, YOLO Park, thank you so much. And as you can see, ganito nga yung packaging niya. Ayan, sa kabilang side, wala. And dito sa likod, makita nyo yung mga parts lang na ma-assemble natin sa kanya. Sa ibabaw, Transformers lang din. Sa baba, YOLO Park. And itong packaging niya na to, box cover pa lang niya yan. Dahil pag tinanggal natin yan, ayun, may another design ulit yung pinaka-packaging natin dito, which is gustong gusto ko talaga to dahil sa line art na holographic lines yung ginawa nila dito. Ang ganda yun. Yung sa side sa kabilang side. Yan. Tapos sa likod, yung pinaka-logo lang ng Autobots. Yan. Pag na-unbox natin dito si Mirage, may kasama lang tayo ditong freebies na metal badge ni Mirage. Ayan, no? Ganda. Metal talaga to. Bakal na bakal. And we also have here yung paper lang para sa customer support ni YOLO Park. And we have here na yung ating manual. As you can see, we have here 1, 2, 3 layers ng clamshells. Unahin na muna natin itong kanyang pinaka-stand. Ganda, ang ganda ng details. This one is metal, tapos bendable wire. And then of course, ikot natin yun dyan. Then yung kanyang clip. And of course, yung Autobot insignia. Okay? Dito sa clamshell natin, may dalawa pang naiwan, which is yung pinaka-weapon na lang ni Mirage. Check natin. Ganda. Ang ganda. And gusto ko yung pagka-blue overlap doon sa silver mismo nung color niya. Ang ganda. Nice. So, check muna natin yung pinaka-details ng stand niya. Ayan yung Autobots logo. Ganda. Ang ganda rin ng details. Tapos ito nga yung bendable wire. And then ito yung parang sa pinaka-stand niya na ilalagay natin si Mirage. So, na-articulate siya na. Sa ilalim, wala na. Actually, medyo magaan. Medyo magaan lang yung stand. Now, let's proceed na sa pag-assemble natin kay Mirage.
Yun, okay. And then right now, check natin yung pinaka-articulation niya sa head niya. Naka-ball joint, may look up siya ng konti. Konti lang yung look up niya and then look down. Konti lang din. And of course, pwedeng ma-rotate yung ulo niya 360. Although, hindi niya magagawa kasi nakaharang na yung mga armors niya. So, parang mangyayari is looking left and right lang siya. Although, sa neck niya, nandun yung pinaka-ball joint na pwede mo ma-articulate sa head niya. Yung baba ng neck niya, may ball joint din doon na makakatulong din kahit papaano dun sa pinaka-articulation niya. Pagdating dito sa shoulder niya, kaya ba niya mag-creed moment? Check natin. Kayang-kaya ang creed moment. Ayan guys, oh. Kasi itong pinaka-armor niya dito, itong shoulder pad niya kasi natataas baba din yan. So meron din articulation dyan. That's why hindi nagiging hindrance yun kung gusto mong mag-arms wide open dyan si Mirage. Ang ganda nga, oh. Taas po. Inaabot ng arms wide open yan because doon sa pinaka-shoulder niya, yung connection niya doon, naka-ball joint din kasi yun doon. That's why meron din siyang butterfly joints dyan. Connection nung sa ball joint niya doon sa side. And then, of course, yung connection natin dyan, that's why pwede mong ma-rotate yung bicep niya dyan. Of course, double jointed dyan. Double jointed yung pinaka-elbow niya. Kamay niya, ball jointed dyan. That's why naro-rotate. And may mga swivel din dyan. Pagdating sa kamay niya, articulated din yung thumb niya. And yung dalawang finger. And then yung dalawang natitira, magkasama din. So, it's like parang yung articulation niya, magkakagrupo. Pwedeng magganyan yung kamay niya or pwede rin naman fully closed grip. Yan, pwede. Although yun nga, nakagrupo yung mga fingers niya na pwede nyo ma-articulate. Pagdating sa body niya, sa chest area niya, meron din siyang connection doon. That's why pwede nyo rin siyang ma-articulate dyan. Naka-ball joint din yun dyan. And doon din kayo pwedeng mag-ab crunch dyan sa kanya. Yan. And pagdating din sa waist niya, yan, of course, naro-rotate yan 360 kasi dyan yung connection natin. Isa pa sa malupit dito guys, kay Mirage, itong pinaka-design niya na yan, pwede nyo ma-articulate yan. Ayan. Panis. Parang bling-bling lang eh. No? So, umiikot mismo yan, which is good. Also, yung sa side skirt niya dito, actually, ball jointed din itong side skirt niya eh, na pwede nyo ma-rotate. Although, medyo limited. Parang hindi rin ganoon ma-maximize yung pagka-ball joint ng connection niya. Pwede mo lang mataas baba. Magkakaroon siya ng konting space kung ma-articulate mo itong pinaka-legs niya. Hindi tuloy siya gaanong makapag Van Damme split dahil nga nagkakaroon ng hindrance dito sa side skirt niya. Although, yung high kick niya, ganyang kataas, and yung back kick niya, halos wala gaano kasi again, may hindrance na dito sa part na to. Pero yung legs niya, may leg extension ulit siya. Ayan. Pwede nyo ma-extend yung pinaka-legs niya. Ang taas, and pwede pang ma-extend niya ng pagganyan. Pagdating dito sa may thigh area niya, yan, naro-rotate yan kasi nandun yung pinaka-connection natin. And then yung kanyang knee bent, of course, double jointed. Meron articulation dyan sa taas ng knees and meron din dito sa baba. So, double articulation yan dyan. Pagdating dito sa paa niya, ball jointed lang din naman yan. So, may down na ganyan and may up na ganyan. And of course, may swivel din na pag ganyan. Pagdating sa pinaka-toes niya, ayan, meron din naman siyang articulation dyan. Yung iba pa niyang articulation, tulad nung dito sa mga wheels niya sa likod yan, naro-rotate din yan, which is good. And yun nga, yung bling-bling niya dito, naro-rotate din yan. And of course, yung mga gulong din niya dito sa likod yan. Nagagalaw din yan. May movement din tayo dyan. Check naman natin yung pinaka-accessories dito ni Mirage. Included nga dito yung dalawang bang-bang niya. Tatanggalin lang natin yung pinaka-kamay niya. Pa-pop off lang natin yan. Oops. And then, ikakabit natin to. Ganyan, yan. So, ipepeg mo lang din siya dun sa pinaka-dulo ng kamay niya. So, pwede natin gawing dual yan. Pop off lang din natin yan. And then, dun sa pinaka-dulo, isisiksik lang talaga natin yung yon. Alright. Ayan, no? You know, now to complete our Mirage here, kasi battery operated din siya, pwede natin pailawin yung mata niya. And for us to do that, tatanggalin lang natin yung pinaka-head niya dito. At alisin natin itong upper part nung sa pinaka-ulo niya. Yan, naalisin natin yan. And then makita nyo doon, may battery compartment tayo doon. Sakto naman, meron tayong battery dito, which is LR621. Yan yung kailangan natin battery para magamit natin dyan sa loob. Dalawa daw ang kailangan natin sa pinaka-loob. Yan, balik natin. Good thing hindi na kailangan i-screw nung pinaka-cover niya dito. Balik na natin yung pinaka-head niya. Okay? Then, check natin. Light. Yun. Ganda.
Ganda ng effect nung sa mata. Ang galing, parang gumagalaw din talaga yung sa mata niya. Nice, nice. And then, isa pa. Okay, may blinking din siya. And then, yung fade out. Yan, may fade out din yung effect ng mata niya. Ayan. Lastly, check naman natin siya dito sa kanyang pinaka-stand. And then, yung pinaka-stand natin is, pwede lang natin siyang parang, hindi siya clip eh. It's more like parang ipapatong lang natin siya. Yan. Tangkad masyado ng stand niya. Pwede ba sa likod na lang? Try ko lang ha. Tatry kung sa likod pwede. May makakapitan kaya sa likod. Pwede naman. Pwede. Yan guys. Pwede siya sa likod Pwede nyo ikapit dito sa likod. Isiksik nyo lang yung part na yun. But at least, for me, mas okay pag sa likod. Kaysa yung dito kasi ang tangkad masyado. Taas niya para sa stand niya. So for me, works well kung dito na lang siguro sa likod. Yan. Pag ganyan. Yan no. And then, bibigyan natin siya ng malupit na posing. Yan. Okay. Nice. Ganda. Para sa kanyang height, ang height dito ni Mirage is around almost 7 inches eh. Mga 6.9 inches siya. And ang maganda niyan, i-compare na natin siya. Iba pa nating Rise of the Beast na YOLO Park figure tulad nung binigay sa atin ni Ralph Cifra. Ang ating customized na Optimus Prime. We also have here Bumblebee. And isama na natin ang ating AMK version na si Scourge. Pasok na rin natin ang ating Optimus Primal na custom din natin. And let's include our G1 Optimus Prime from YOLO Park AMK Pro Series. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Mirage, ang price range niya is around 3,500 up to 4,500 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makuha ng copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating YOLO Park AMK Pro Series Transformers Rise of the Beast Mirage. What do you think of this model kit? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, aesthetically speaking, napaka-astig talaga neto ni Mirage. Kung makikita nyo yung looks, yung details na binigay nila dito sa kanya, superb. Talagang YOLO Park na YOLO Park yung details na binigay sa kanya. Wala ka masasabi, hands down talaga sa full details in terms of the articulation. Talagang superposable nitong Mirage natin. Even itong details niya sa likod ng ulo niya, nagagalaw din yan. Kaya for me, super sulit talaga itong Mirage natin na to. By the way, yung mga diecast parts niya, I think pinaka-evident it's itong nasa chest area niya and itong sa hita niya, yung mga diecast parts. And hindi ko lang alam yung iba, no? Kasi I think medyo maliliit na yung mga diecast part nung sa ibang parts niya. Ang medyo downside lang sa akin dito kay Mirage is may certain parts na parang mabilis siyang matanggal, especially itong part na, ayan no, yung part na yan, kasi ano lang siya, nakapeg lang siya dito sa side na to, and then wala siyang any security na, hindi siya naka-double peg dyan para mas mahirap siyang matanggal or para hindi siya basta-basta lang din natatanggal. But sometimes, pag in-articulate ko itong si Mirage natin and then pag tinatamaan ko yung part na yun lang naman yung minsan natatanggal sa kanya. Other than that, kasi model kit naman sila, so i-expect nyo na pag na-articulate or nilalaro nyo dito si Mirage, baka may mga mag-pop off lang din na mga parts. It's always given, lalo na kung model kit naman yung figure ninyo. Overall, for me, itong Mirage na to, napakaganda, napakalupit. Good thing na nasa AMK Pro Series siya. That's why yung mga paints niya dyan is parang metallic talaga yung binigay sa kanya. And hindi siya yung mga bright colors lang talaga. Comparing it to our Bumblebee na makita mo bright yellow lang dito si Bumblebee. Pero pagdating dito kay Mirage is mas unique talaga yung paint na binigay sa kanya. That's why overall talaga ang laking impact nun para kay Mirage. Kaya kung kayo, YOLO Park collector din kayo and isa ang Rise of the Beast sa mga kinokompleto ninyo, definitely this one, itong Mirage na to, is a must-have sa collection ninyo.